Maganda ang mga nakita sa unang sabak ng bagong Gilas Pilipinas. Dinomina ng mga Pinoy ang Hong Kong by 30 points. Yes, hindi pa naman expected talaga na mapupush sa limits ang national team dahil sa kanilang kalaban. Pero still, nagpasilip ang squad ng kung anong potential nila para sa mga susunod na taon. Unang-una sa kanilang sistema, dala ng triangle system ni Coach Tim nagresulta sa napakaraming movements at pasa mula sa mga players natin. Biruin nyo nga 33 assists ang naitala ng Pilipinas. Ang taas niyan para sa isang 40-minute game. For context, narito ang team assist ng lahat ng mga naglaro sa opening day ng Asia Cup qualifiers. Numero 1 ang Pilipinas, sunod lang ang China, Australia, Soccer at iba pang mga powerhouse teams. Pero oo naman, hindi okay na sample size ang iisang laro. Lalo again, Hong Kong ang kalaban. Abangan pa rin sila kontra sa mga tougher teams, lalo sa FIBA OQT. By the time, sana mas polished na ang laro nila noon at mas okay na ang chemistry with the new guys. Sa defense naman, may improve pa, lalo nasabayan tayo ng Hong Kong sa first half. Buti na lamang ay kumagat ang adjustments nila Coach Tim habang nagpapatuloy ang game. Alam mong pinagtuunan din talaga ng pansin yung guards at wings ng Hong Kong kapag sinusam ang ikalawang pinakagamit sa buong team. He played 24 minutes, 7 points lang, pero hindi yun yung main reason kung bakit siya nasa floor. Yung defensive awareness niya ay mataas compared sa iba, kaya naman siya ang best weapon natin doon. Samantala, si Kai Sotto naman ay nagpasiklab din sa laro na ito. Double-double, 13 points, 15 rebounds plus 2 blocks. Naramdaman talaga given na ang liliit ng players ng Hong Kong team na ito. Nalimitahan din niya ang naturalized sa Duncan Reed sa 12 points, 5 of 15 shooting. Ayos na laro para kay Kai. Panalo rin sa kanya ang bagong system dahil nababahagi equally ang bola. Kaya asahan nating magfa-flourish talaga siya rito habang nagpapatuloy. Si Kevin Kiambao naman, kitang-kita ang confidence niya sa opensa dahil bira talaga ng bira. Natapos niya ang laro ng merong 15 points in 17 minutes. Efficient pa, 7 of 12 sa field. May ilan din siyang mga magagandang pasa. Isa sa mga bagong salang sa team itong si Kiambao pero kitang napakataas talaga ng adaptability niya. Si Justin Brownlee naman, kagaya ng sinabi niya, hindi pa siya 100% pero as expected ay gumana pa rin ang ibang parte ng laro niya. 16.7 rebounds, 7 assists at 3 steals. All around the performance. Sa mga susunod na windows ay asahan nating mas gaganda pa ang mga numero niyang yan. Ngayon, para naman sa buong team, magandang makita na nabalasa talaga sila ni Coach Tim. Lahat nakapaglaro, lahat may minuto, lahat din ay naka-score. Balanse din ang scoring. Walang bumitaw ng big numbers pero patak-patak naman sila. Sa kabilang banda, at some point, maiintindihan mo rin naman ang mga sloppy plays nila, especially kapag involving ang mga new guys sa system. Ganoon din sa defense. Dahil muli, ay umpisa pa lang ng bagong era. Sabi nga ni Coach Tim, compounding ito. Gagamitin nila ang window 1 para makapag-practice para sa next window, then ganoon ulit para sa mga susunod. Yun yung maganda sa fix ng core ng team dahil yung learnings nila sa ngayon, madadala rin nila as a team para sa next window at tournament. Continuous na process. Yon, sana magpatuloy lamang ang maganda nilang laro. Huling laban nila this window ay kontra Chinese Taipei. February 25 yan, 7:30 PM sa atin. Pumalag din tong Taiwan sa first half kontra New Zealand. Isa lang ang lamang ng mga Kiwis nun bago sila matambakan sa second half. Pero kahit na gano'n ay inaasahan pa rin namang magdo-dominate ang Pilipinas sa game na ito. Hopefully, lalo sa harap ng mga kababayan natin.